Magandang buhay mga kadiyats. Welcome back sa ating treasure marker analysis. At meron tayong i-analyze ngayon na kakaiba, unique ito na treasure marker na natagpuan ni kadiyats. Pero bago tayo magpatuloy, shout out muna. At ako'y mag-shout out muna kina Vic Michael Pagute, George Dalton Hape, Cirilo Jaom, Danny Flores. Shout out din kay user CE5DQ, Kawan Heart TV. Kumusta kayo dyan? Glenn Mario, Angelito Capistrano, Victor Macabio, shout out din kay Robert Caboninas, kay Shin Molato, kay Chao Dums, Madan Canonigo, Boy Tilaw, John B. Pernes, Rogelio Cortez, Dennis Mordino, and lastly shout out kina user FL3, kay Jun Yutso, Rolly Ponciano, Kawan Hart, Pangus Sylvester, James Tanggaan, Jonas Teng, Julieta Tabuklaon, Peps Gilmar, at kay user TT5. At sa mga hindi nabanggit ng mga pangalan, shout out sa lahat. Tayo na ngayon magpatuloy sa ating analysis. Alright mga katiyats, meron tayong natanggap dito na mga pictures na napakaganda at siguro first time ito sa ating channel na ating i-analyze, which is out from the planet Earth ang sign na ito. Ano kayang klaseng makinarya ang dumaan dito sa creek na ito at nakagawa ng ganitong marka? Okay, kung ating kilatisin ito ay tinapyas muna itong parte dito at saka ginawa nila ng hagdan-hagdan na kung ano man ang ibig sabihin ng level na yan, para siyang level ng tubig noong thousands of years ago na nagmarka sa mga Grand Canyon sa Arizona. Kaya ang ating pag-analyze nito ay very partial. Okay, ang one thing for sure sa ganito ay merong ibinaon malapit dito. Okay, ito yung kanyang talagang reference marker, central marker, or kanyang fulcrum marker. Kaya ang gawin nyo dito mga katiyats, tayo kayo dito sa harapan nito at gamitan nyo muna ng kompas para locate nyo ang ibang mga countersign nito, kasi kung ito'y fulcrum, ito'y gitna at ito yung kanyang central marker. So sa mga gilid nito, sa distansya na 7 to 15 meters, ay meron kayong makitang mga another secondary marker or itong counter signs na tinatawag. Katulad na lamang nito, tingnan natin yung isang picture. Kung ito ay narito sa bandang kanan niya, kasi nagaganyan yan, ito yan, bato na bilog na nakabaon yung kalahati niya. Ayan, parang letter C. Okay, so ang ganyan na D, letter D na yan na nagaganyan. Kung yan ay D, yan ay west. So tingnan yung bandang west. So ang bandang west ay dito. Ano kayang meron dyan? Hindi kasi natin nakikita, kasi partial lang itong mga view na nakita natin. Maganda kasi kapag makikita natin ng banda sa kanan, sa kaliwa, at dito pa sa harapan kung anong merong mga countersign yan. Pero kung ang bato na ito ay katabi lamang nitong ito, example lang, dito lang siya sa may bandang kanan. So ang pinahiwatig niya ay siya ay countersign o siya na yung pinaka marker ng itinatago. Okay, kung yan ay bandang west, ito
Kung ito naman ay bandang west siya dito, ibig sabihin ay siya na nga ang nagtatago na sign. Kung napansin nyo dito, naka-curve lahat. At itong bato naman na ito ay curve din ang kanyang ito, nakita nyo. Ganyan din siya. So very much related ang dalawang ito. Okay, kaya dito sa sign na ito, kasi ito naman talaga ay ginawa ng tao, klarong-klaro yan. Kung sino pa naman ang magsabi na nature yan, ay hindi na yan nature. Kasi kahit ikutin mo pa ang buong lugar na yan, ay wala nang makikitang ganyan na klaseng bato. At meron pa siyang, nakita nyo to, mayroong dot at parang may dalawang guhit. Kung yan may dalawang guhit, nagsasabi yan na sa likod. Ano kayang merong sa likod ng bato na yan? Kasi meron ding isang bato pa rito. Baka merong countersign yan. At ito kung may guhit man yan, ibig sabihin yan ay sa likod. Okay, at dalawa siya, dalawang dot na very, ito malalim, ito medyo mababaw. So pwedeng ito yung distansya na nasa harapan niya in 2 meters. So pwedeng magbilang ng 2 metro. Sabihin natin ito yung ika 2 meters sa harapan niya. So yan ang ating tusok-tusokin dyan kasi tubig yan, mahirap pukain. So tusok-tusok lang ng kabilya kung merong tatamaan na malapad na matigas. At yung baba ng bato na ito, tanggalin din tong bato at baka pinatong lang dyan o baka sa baba niya na meron concrete box. Okay, kasi ito ay treasure sign na yan. Pwede rin yan at treasure under yan. Pwede rin na look to the west, tingin sa west. Pero kung ito ay nasa west na at nandito yung bato na parang may maraming ganyan-ganyan, ibig sabihin may laman ito sa ilalim niya. Okay, kapag creek, mababaw lamang, pinakamalalim na dyan ang 2 meters, pero nakalagay sa concrete box ang item. Kung giveaway, yan ay mga 2 meters lamang. Pero konti lang ang mga malalim na big deposit na nilagay sa creek. Nandyan talaga sa tubigan ay mga giveaway na mababaw lang. Okay, so very practical magbaon ng hapon. Paano naman nila kukunin? Paano i-retrieve nila kung nasa tubig ang item? Hindi naman sila pwedeng magdala dito ng mga fragments o mga nag-scuba kasi nga mabibisto sila. So alam nila na kapag creek ay madali lang ang pagkuha at mababaw. Okay, ito naman, linisin niyo ito mga katiyats kung ano ito na mga marka. Kaya kung meron kayong mga metal detector dyan o kahit mga dowsing, i-dowsing nyo ang bato na ito. I-jump wand nyo kung meron kayong jump wand. Baka may laman ang bato na yan kasi yan ay nasa likod nitong marker na ito. So lahat ng bato na malalaki kapag merong countersign, pwedeng ang bato na yan ay may laman. Okay, dahil ay creek, karamihan ay treasure inside rock. Kapag tubigan, nasa loob lamang ng bato ang item. Balikan natin tong ito. Parang galing sa syudad lang ito. Parang ginawa ng mga sculptor. Okay, so ang level na ito, kung bilangin natin, baka merong ibig sabihin. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 kahagdan yan. Yan ay mga hagdanan. So, kung ano man ang sabihin yan, ibig sabihin nito ay merong 16. Pwedeng 16 meters, 16 hakbang. Pwedeng distansya yan at pwedeng lalim din. Okay, kaya ang the best na gagawin,
ay magsama kayo diyan ng katiats nyo diyan sa lugar nyo na mayroong kung walang pendulum, dowsing rod, L-rod, jump wand, aurameter, mga ganyan, mga local na mga pang-detect. Okay? At lalo na kapag may mga scanners dyan, ay isama nyo na sa inyong team para maghanap sa item na ginawa ng marker na ito. Okay, pero para sa akin, kung wala talaga kayong mga kagamitan, ito lang ang gawin nyo. So, back and front lang ito. Una ay punta kayo sa front. Okay, ilan bang ano yun? Guhit. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. So, pwedeng 15 hakbang, 15 meters. Punta kayo dito sa front, sa harap niyan. So, 15 meters or 15 hakbang. At tingnan nyo kung merong bato na may mga marka. At kung meron, hukayin nyo ang baba ng bato. Okay, ngayong pangalawang gawin nyo, ito yung una. Ito ay para sa kung wala kayong kagamitan. Pangalawa ay automatic doon sa likod. Papuntang norte, hakbang din kayo ng 15 meters or 15 hakbang. At kung saan kayo titigil, tisdig kayo doon. Pero kapag merong bato na malapit na may marka, doon sa baba ng bato na yon. Kung merong bato dito sa unahan. Pero kung wala, tisdig nyo na lang ang lupa 2 meters deep. Okay, ang pangatlong gawin ay tingnan ang likod ng bato na ito. Dahil parang may guhit siya dito na dalawa. At nagsabi niya na sa likod. So pukpukin nyo ang likod nito ng maso kasama itong bato na ito, baka yan ang tinuturo. Pukpukin nyo rin yan at kapag tutunog na hollow, ibig sabihin treasure inside the rock. Okay, at kung wala, ang pangatlo at pang-apat na gawin ay i-cross nyo ito, locate nyo ang east-west at maghanap din kayo doon ng countersign, mga bato na mayroong kakaibang marka na ngayon nyo lang nakita na katulad nito. At kapag mayroong ganyan katulad nito, ito, kung yan ay nasa tabi lang ng bato na yan, mayroong laman itong marker na ito sa loob niya, or baka ang tinuturo niya ay ang bato na ito na malaki. Okay, so ito lang ang aking partial analysis, mga katiyats, tungkol dito sa napaka-unique, kakaibang, sabihin na natin for sure na treasure marker talaga ito. Kasi ano bang gagawin ng mga tao diyan sa bundok at gagawa ng ganyan? Hindi naman mahilig ang Pinoy gagawa ng mga ganyan. So sa tingin ko talagang World War II treasure marker ang isang ito. Kaya idagdag nyo na lang sa inyong sariling analysis, mga katiyats, ang aking pag-analyze ng inyong natagpuang kakaibang treasure marker. Ako'y magpaalam na. Sana ay swertihin kayo dyan. God bless you all at ingat kayong lahat.